Isang batang babae na nagngangalang Margaret ang dumaraan sa isang desyerto na lagusan, ngunit pagkatapos ay isang stranger ang lumapit sa kanya at sinindihan ang kanyang sigarilyo, kaya't sumama si Margaret sa kanya sa isang hotel. Ngayon ang pelikula ay napupunta sa isang flashback kung saan si Margaret ay labis na nabalisa sa kanyang buhay. Pumunta siya sa isang bar at umiinom ng marami. Si Margaret ay nag-aaral sa flight attendant school sa Tokyo. Ang amo ni Margaret ay nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan pagkatapos ng isang gabi ng matinding pag-inom, kaya sinabi ni Margaret na ayos lang siya. Masama ang loob ni Margaret sa kanyang buhay dahil walang espesyal dito. Medyo boring ang buhay niya. Araw-araw siyang pumupunta sa mga party kasama ang kanyang mga kaibigan kung saan nagsisimula siyang makitasinumang lalaki pagkatapos ng maraming inumin. Isang araw, umalis si Margaret para sa isang party. Kaya habang nasa daan, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Yakuza. Pareho silang naaakit pagkatapos magkita, at pagkatapos umalis dito, dinala ni Margaret ang isang batang lalaki sa hotel upang kung saan hiniling niya sa bata na bugbugin siya sa pamamagitan ng pagtali sa kanyang mga kamay, ngunit hindi sinaktan ng bata si Margaret at umalis doon. Iniwan si Margaret na mag-isa, at sa susunod na araw ay nakarating siya sa paaralan muli sa isang lasing na estado, kung saan ang kanyang amo ay tumangging pumasok sa paaralan sa ganoong kondisyon habang pinapaintindi siya ng may pagmamahal. Kinabukasan, pumunta si Margaret sa isang silid-aklatan at nagsimulang tumingin sa mga libro, kaya pumunta doon si Yakuza at nakipag-usap sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta silang dalawa sa hotel at nagsimulang ngunit sinabihan siya ni Margaret na itali ang kanyang mga kamay. Itinali ni Yakuza ang kanyang mga kamay para sa kanyang kasiyahan at Kinabukasan, muling nagkita ang dalawa nang dinala siya ni Yakuza sa isang restaurant. Ngunit habang nakikipag-usap doon, isang lalaki ang nakabangga kay Margaret sa isang lasing na estado kung saan siya ay hindi komportable at pumunta sa banyo. Pagbalik niya, nakita niyang walang laman ang restaurant. Umalis sila sa restaurant sa pamamagitan ng utos ni Yakuza sa mga tauhan dahil siya ay isang gangster. Ayaw ni Yakuza na may mang-istorbo sa kanila, ngunit hindi alam ni Margaret na si Yakuza ay isang gangster, kaya naman kakaiba ang tingin niya sa lahat. Ngayon silang dalawa ay nag-uusap ng ilang oras, at pagkatapos ng ilang oras, pumunta sila sa isang hotel at sinimulan ni Margaret na tanungin si Yakuza, ano ang dahilan kung bakit siya kasama. Sinabi ni Yakuza na ibang-iba siya sa iba dahil hindi siya nasiyahan kaagad, ang pagpapasaya sa kanya ay isang hamon at gusto niyang harapin ang maraming hamon. Ngayon, sinabi ni Yakuza sa kanya na ikakasal na siya pagkatapos ng ilang araw. Nagalit si Margaret nang marinig ito at sinabi sa kanyang kaibigan na iiwan siya ni Yakuza pagkatapos ng kanyang kasal. Dinala siya ng kaibigan niya sa isang party para pasayahin siya. Pagkatapos nito, kinabukasan ay ibinigay ni Yakuza kay Margaret ang parehong aklat na binabasa niya sa aklatan noong araw na yon, ngunit tiningnan ni Margaret ang aklat at nakahanap ng hotel card. Masaya si Margaret at pinuntahan niya si Yakuza sa Hotel L, kung saan silang dalawa ay Sinabi ni Yakuza na siya ay isang gangster, ngunit hindi iniisip ni Margaret ang pagiging isang Yakuza gangster. Nagsisimula siyang magtanong sa kanya. Ano ang hitsura ng babaeng pakasalan ng Yakuza? Mahal niya ba siya? Sinabi sa kanya ni Yakuza na siya ay napakaganda. Nagbibigay din si Yakuza ng kanyang opinyon tungkol sa kasal. Na ang pag-aasawa ay isang pananagutan, kaya naman lahat ay dapat gumanap ng maayos. Kinabukasan, inaya ni Yakuza si Margaret na maglakad, kaya tumanggi si Margaret dahil sa paaralan, ngunit sumama siya sa kanya pagkatapos sabihin sa kanya ni Yakuza ng maraming beses. Parehong pumunta sa Buddhist temple, kung saan nagkukwento si Yakuza tungkol sa templo. Matapos makita ang buong templo, pareho silang bumalik mula roon, ngunit si Margaret ay nakatulog sa tren, at nang magising siya, hindi niya nakita si Yakuza doon. Naiintindihan niya na iniwan siya ni Yakuza. Kinabukasan ay pumasok siya sa paaralan, natanggal siya sa kanyang trabaho dahil sawa na ang management sa kanyang mga kalokohan. Sa gabi, pumunta si Margaret sa isang party kasama ang kanyang kaibigan upang makapagpahinga kung saan siya ay malapit sa isang stranger. Isang araw, nakita ni Margaret si Yakuza kasama ang kanyang pamilya. Pagkaalis ng pamilya doon, sinundan niya si Yakuza. Sinabi ni Yakuza na dapat siyang lumayo sa kanya. Hindi siya ang tamang pagpipilian para sa kanya. Nang marinig ito, napakasama ng pakiramdam ni Margaret dahil na-inlove siya kay Yakuza. Ngayon siya ay naging napaka-emosyonal, kaya't pareho silang pumunta sa silid ng hotel at maraming mga batang babae ang nawala sa lungsod na ito, at ang ilang mga kriminal ay ginahasa at pinapatay ang mga batang babae. Ang mga poster ni Poe ay idinikit din tungkol dito sa maraming lugar. Ngayon ang pelikula ay dumating sa kasalukuyan, kung saan nakilala ni Margaret ang isang stranger. Dinala niya siya sa isang silid ng hotel at hiniling na hubarin ang kanyang mga damit. Hinubad din ni Margaret ang kanyang mga damit at humiga sa kama, pagkatapos ay itinali siya ng stranger sa kama.
Nagdududa ito kay Margaret na nakulong siya at papatayin din siya ng stranger, tulad ng ibang mga babae. Sinimulan ni Margaret na matandaan ang tanda sa templo ng Buddha, tungkol sa kung saan sinabi sa kanya ni Yakuza na ang taong nakakita na ang Zion ay maaalala ito at ang lahat ng mga problema ay magtatapos sa kanyang buhay. Ngayong sinimulang patayin ng lalaking iyon si Margaret, dumating si Yakuza at iniligtas siya dahil mahal din siya nito at binabantayan siya. Ngayon ang lalaking iyon ay inaresto na ng pulisya. Ngayon ay naisip na rin ni Margaret na pumunta sa Amerika upang magsimulang muli ng bagong buhay at umalis siya patungong Amerika. Ang isang ligaw na babae ay may pisikal na relasyon sa maraming lalaki, ngunit siya ay umibig sa isang gangster. Sinabi niya na mahal niya siya, ngunit hindi siya ang tamang pagpipilian para sa kanya. Kaya naman dapat siyang gumawa ng bagong simula sa kanyang buhay.